ang lahat upang dasalin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Halina mga minamahal, inyong damhin sa inyong kaibuturan ng kalooban, kung paano ang kanyang kahalagahan at kung paano kayo minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang publikano, ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila si Jesus, "Bakit sadyang kay hirap ipaunawa sa lahat ang kabutihan at pagmamahal na handog. Sadyang di lahat ay makakaunawa, makadarama sa loob ng damdamin
mananahanay Ama. Sadyang kay hirap nga, iyulat ang katotohanan. Kung ang kaisipan ng tao ay kung ano-ano laman. Sadyang mahirap itanim ang wagas na pag-ibig kung may namumuupang hindi nararapat sa dibdib. O aking mga minamahal, paulit-ulit na lamang ito'y binabasa, hinahayag sa madla, ang may pandinig ay nakaririnig. Nakakakita ang nagnanasang makakita ng liwanag, makadama ang nais makadama sa pagnanasa ng Ama. Subalit ilan nga kaya ang mga anak niya na tuwirang kikilala at tatanggap sa layon at kanyang nasa. Halina mga minamahal ko, inudlot at pinutol ko ang aking pagpapahayag at pagbasang minumulat, inihahayag sa bibig, binabasa sa banal na aklat. Sapagkat layunin kong ito ang bigkasin at ito ang sa inyo'y marinig at mahaya. Paano nyo ba kinikilala ang tuwirang bumuhay sa inyo at paano nyo nadarama yang amang tinatawagan nyo? Amang pinakilala at nakikilala ng mga kumikilala at dinadama ng mga nagnanasang makadama. Ilan kaya muli sa dakong ito at naririto ang tuwirang makadarama sa nasa't layon kong magmahalan, mag-ibigan at ibigin ang sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga Ama ko, ang pinasilay mo'y nasilayan na nga ng mga mata, ng mga nakakakita at may nasang makakita. Subalit ang gawa mo'y di lahat ay tatanggap at di lahat ay makakaunawa. Yamang sanlibutan ang nasisilayan ay pangkatauhan. O aking Ama, naririto sila. Sa gawaing itinindig mo, inihayag mo ang marapat, binigkas mo ang dapat, ang may pandinig sa kanila'y nakarinig. Binahaginan mo ang katotohanan at binaba mo sa pamamagitan ng Espiritu mo. Naway madama nga nila at makilalang lubos kung sino ka at ano ka bilang Ama ng lahat. O aking Ama, nahayag ang katotohanan, hindi dahil sa tao, kundi sa iyong Espiritu. Naway maging ganap at malubos ang lahat upang sa pagsambit sila'y mga galak. O aking Ama, nilalaga ko silang lahat. Buksan mong marapat ang kanilang kaisipan at gayon din ang kanilang damdamin upang sila'y sidlan at makaramdam ng mula sa iyong kalooban. Ang sabi mo nga, o winiwi ka, ang bawat araw ay mahalaga at marapat pahalagahan ang buhay na pahiram. O aking Ama at Ama nila, pinagkakatiwala ko lahat sila sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kumusta na po kayong lahat? Pinutol na. Mamaya na po natin ituloy. Salamat, salamat, salamat sa mga naiwanang mga lingkod mula sa pamumuno ng mga alagad, mga kaps, mga tagasunod, sa namumuno ng mga tagasunod, mga pasyente, mga lingkod sa bawat chapter. Salamat, purihin ang Ama. Nakasadsad ng 10 araw na bagamat wala po ako rito, ngunit pinagpatuloy ng mga naiwan ang gampanin. At galak na galak po ang puso ko bilang tao na sa kabila ng wala po ako'y umusad ang gawain ito.
umandar, kumbaga, sa sasakyan. Hindi po tumigil, hindi natugot, kundi nagpatuloy. At nawa kayong mga nakadama ay masiyahan nga at makakilala pang lubos, sapagkat sa katotohanan lang mapapalad ang mga tuwirang nakakakilala at nakadarama sa kalooban ng Ama. Walang silbi lahat ang bagay. Walang silbi lahat ang salapi kung ang Diyos ay di nyo madarama at lubos na makikilala. Walang silbi lahat ang pagkaing nakabubusog ng tiyan kung ang kaluluwa nyo ay gutom. Dito lamang sa lupa mahalaga ang bagay at salapi na pinahahalagahan. Subalit, sa oras ng kamatayan at sa takdang kamatayan, hindi mo maibabayad ang salapi para ikay mabuhay. Kapag ikay nagkasakit, kung hindi ka loobang gumaling, kahit gugulin mo lahat, iwanan mo lahat sa doktor mo, sa hospital na pagdadalhan sa'yo, ang salaping na imbak mo, na ipon mo, na kinakain ng tanga, na mabubulok, wala pa rin silbi. Hindi ka kayang pagalingin niyan. Ngunit ang Ama na nagpapakilala at kinikilala, kung siya'y madarama, may silbi ang buhay nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mga minamahal, magalak kayo at magpuri sama kayong mga nagsusumakit na nagsusumikap na makamtan ninyo ang pang-espiritual na pamumuhay, ang pangkatotohanan at hindi lamang ang pangsanlibutan at laman. Pagharian kayo at magbunyi, patuloy kayong masiyahan, patuloy kayong matuwa, sapagkat ang bagay ay bagay, ang salapi ay salapi, at hindi may bibili ng buhay. Ang pambili ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Walang magbibili at pambibili, kundi pagtupad at pagganap, pagtanggap at pagkilala sa Diyos ng liwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ituloy po muna natin. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi haing, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Naparito ang Kristo para sa mga makasalanan, hindi sa mga banal. Paano mo ba tinatanggap ang kapwa mong nagkasala sa iyo? Paano mo ba natanggap ang Panginoon mo na sa paligid mo ay napapakilala mo kung paano mo siya tinanggap sa buhay mo? Paano mo ba kinikilala ang tinatawag mong Panginoon? Natutuwa ba siya sa iyo? At ikaw ba naman ay natutuwa sa Kanya? Paano mo ba pinadadama sa kapwa mo ang pag-ibig na totoo na galing sa puso mo, nagmula sa puso mo, at bahagi sa iyo bilang anak ka ng Ama at tumatawag ka ng Panginoong Hesukristo? Paano mo ba sinasabuhay ang pagsasalarawan ng pagiging isang anak ng Diyos? Anak ng Ama. Mga minamahal, kuminsan ito ang kinagagalit ng tao, ang katotohanan.
Ito ang kinaayawan ng tao, ang katotohanan. Kapag nangusap ka ng katotohanan ng hindi nakakaabot sa katotohanan, magagalit sa iyo, magdarandam sa iyo. Ngunit ito ang layunin ng Kristo at ito ang layunin ng Ama, ang maihayag at mayulat ang katotohanan. Paano ka ba sumasamba? Paano ka ba kumikilala? Paano ka ba tumatanggap sa tinatawag mong Panginoon ko at Diyos ko? Mga minamahal ko, ang pag-ibig ng Ama ay laganap sa buong mundo, sa lahat ng tao. Ngunit sadyang kaiba nga ang Pilipino. Magpasalamat kayo, may oras kayo. May oras kayo. May oras kayong manalangin, may oras kayong magsimba. Alin kaya sa pagmulat ng mata ang hinahanap na nila'y daan kung saan sila tatahak? Hinahanap nila'y trabaho na kung paano kikita. Hinahanap nila ay pasyalan kung paano malilibang. Pamilihan kung paano maaaliw. Subalit, huwag kayong mahabag sa sarili nyo. Kung sinasabi nyong payak ang buhay nyo, nakakaawa kayo. Kung kilala nyo ang Panginoon at tinatawagan nyong Ama, hindi kayo kaawa-awa. Kalugod, lugod kayo. Sapagkat, ano ba ang kinalulugod niya? Ang marami kang naipon, ang marami kang bagay, ang marami kang salapi. Hindi niya ito kailangan. Ang kailangan niya ay puso mo at pakikiisa mo sa Kanya. Ang kailangan mo kung papaano mo siya sasambahin sa katapatan mo. Sa puso mo, sa pag-ibig mo sa Kanya, kung paano mo siya kinamtan, kung paano mo siya inaalayan, at binabalik mo ang pasasalamat sa mga biyaya at pagpapalang pinahiram niya sa iyo. Ang lahat ng ito'y pahiram lamang at hindi ari ng sinuman. Tama na itong librong ito, halimbawa ang may-ari ay si Constancia. Ngunit ito'y hindi pa rin maaring sa kanya kung ang salita sa loob nito ay hindi niya inaaring sinasabuhay niya. Maaring sabihin ng tao, eto, lupa ko yan, pag-aari ko yan, titulo niyan ay sa aking pangalan. Tama, sabi lang tao, pahiram sa'yo. Ngunit, at pasubalit, ang tunay na may-ari ay ang Diyos pa rin ito. Sapagkat ang lahat dito sa lupa ay pahiram lamang. Kaya't paano nyo ba isinisiwalat at sinasalarawan ang mga bagay na nasa inyo upang masabing hindi ito na ipagkakasala at pinagmumula ng kasalanan? Paano nyo ba binabahagi sa kapwa nyo na alam nyong makasalanan at may kasalanan ang tunay na pag-ibig na mula sa Ama? Paano nyo ba may papadama sa kapwa nyong dapat siyang magsisi, dapat siyang magbago? Binibigyan nyo bang pagkakataon ng kapwa nyo na makasalanan para maramdaman nila ang Ama at makilalang tinatawagang Panginoon? Paano nyo ba masasabing, ito'y ginawa ko alang-alang sa Panginoon ko? Ito'y gagawin ko alang-alang pa rin sa Kanya, hindi alang-alang sa akin, sapagkat alam ko ang bawat ginagawa kong mabuti ay alang-alang sa kalulugod niya. Ilan kaya ang katulad ng mga mapanghatol na ang mga publikanong makasalanan na pinakikitunguhan ng isang anak na ibinaba upang sabihin na, ako'y walang kasalanan, siya ba kasalanan? Sinong taong walang sala? Sinong taong di nagkamali? Sinong taong di magkakasala? Wala. Ang lahat ay makasalanan sa isip. Kung hindi matututulan at di mahahadlangan, pag may nakita ka sa kapwa mo at umandar ang isip mo, ito'y kasalanan na. Subalit, kung ang nasa puso mo'y Ama at ang nasa isip mo'y salita niya, walang puwang sa'yo ang masamang pag-iisip para sa kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahana,
nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Alalaong baga, ang pag-ibig ng Ama ang pinakamahalaga, at kung ito'y nadarama at nakakamta ng bawat isa, ano nga bang hirap ng loob mo na hindi ipaparab niya? Ano nga bang litong kaisipan mo ang hindi aalisin niya at upang ipatag at ipayapa ito? Ano nga bang pagkabahala mo at pagkatakot sa buhay mo na hindi niya aalinhan ang kapayapa at kapanatagan? Ano nga bang lumbay mo na di niya aaliwin upang madama mong ikay mahal na mahal? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. O aking Ama, na Ama nila, pag-ibig mo'y binahagi mong totoo sa puso ng bawat isa na sa'yo'y dumarama. Hinahanap ito tuwina. Ama, ikaw ang buhay, ikaw ang lakas, sigla't liwanag, ang lahat kung sa iyo ay ganap na tatanggap, ang lahat-lahat ay iyong patutupad. Sino ang nanghina na di mo mapalalakas? Sino ang nadimlan na hindi magliliwanag? Sino ang nalumbay na hindi mo aaliwin? Sinong may karamdaman na kung gagaling at di patakda ang mamatay na di mo pagagalingin, palalakasin at ititindi upang iyong mabahagi ang tunay mong kadakilaan at mapasilay mo ang iyong magagawa. O aking Ama, pinakita mo ang marapat, pinatunghay mo ang iyong mga nilikha upang magnilayang nasang magnilay at madamang ika'y buhay. Ama, o kay buti mo, kay dakila mo, madama nawa ikaw, makilala nawang tuwina ang mga aral mo. Kung ang mga batis ay napadadaloy mo, ang malinaw na tubig upang makarating sa bawat hangganan na iyong pinaaabot. Gayon din naman ang mga ilog, yan din ang iyong mga aral, may hangganan at takdang araw sa lahat ng iyong mga anak na sa iyo'y naghahanap upang makilala at ikaw ay madama. Kung ang ulap ay iyong naiuusap, ang nyebeng malinaw, malamig kong hawakan, iyong naibabagsak at napadarami. Ano pa kaya ang salita na iyong layong matanggap, layong madama at makilala ng lahat ng sa iyo ay tuwirang tatanggap at maghahanap upang masumpungan sa bawat
kabundukan ay iniba't iba mo ang pananim. Mga damo sa parang na iba't iba mong hinasik. Gayon din ang lahi ng iyong mga anak. Binahagi mo ang iba't ibang kanyuan, katauhan, upang mapakita mo walang marapat na kilalanin at makitya, madama, kundi yaong pagmamahal na iba't ibang binahagi, iba't ibang iniaalay, pinadarama sa bawat dakot anak mo sa lupang ito. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. O aking Ama at Ama nila, makinabang nawa ang bawat naririto sa handog at alay mo. Pakinabang na di kayang ibigay ng salapi, na di kayang bilhin ng salapi, na di kayang pambili ay salapi, na di kayang ipagpalit sa salaping hawak. O Ama, gawin mong marapat na sila'y mga galak, yamang ilang araw na walang iyong anak, upang silayan ng iba't iba na bahaging kaloob mo at likha sa mundo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? May sakit po ba kayo? Ay, wala na sakit. Alam niyo po, kung ang pananalig at pananampalataya niyo'y tapat at totoo, totoong-totoo po yan. Ala, talaga pong pinakikita ng Ama, pasisilay niya kung papaano. Sa 2 araw ko pong naroroon, palibase, siyempre po, hindi ka naman nagpunta ron para magpasarap, magpasaya ng sarili mo o dili kaya'y magpasosyal. Nagtsinelas lang po ako. Aron, namaga ang mga paa ko. Sabi ko, ang bigat. Sabi ko, Panginoon, ang hirap po. Sabi ko, ba't po kaya ako minanas? Ano po ba? Sabi ko, kulang po ba ako sa tubig o ano? Ayon. Sabi niya, anak, magsapatos ka, medyas ka, dahil malamig. Ede, ayun po. Nananalig po ako, sabi ko, pagdating ko sa bahay, wala na po yung manas ko at wala na po yung masasakit para makahakbang ako. Buhay po ang Diyos. Pinakitang muli ng Diyos sa pananalig, wala ka mang inumin, ika'y gagaling. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit sabi nga, kung saan po kayo nagtitiwala, nananalig na kayo gagaling, yun ang ibibigay niya. Kung sa palagay ninyo sa gamot, kaya nga may nilikhang iba't ibang gamot, may natuklasang iba't ibang gamot, para kung saan ang pananampalataya nyo, doon kayo gumaling. Napakabuti po ng Diyos, napakadakila niya. At kung kanino kayo sa palagay nyo naniniwalang doktor o kaya manggagamot, basta sa paniniwala ninyo doon kayo gagaling, doon po kayo, dahil yun ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. At kung dito kayo nagtitiwalang gagaling, ay puspusin na po ninyo ng paniniwala nang kayo naman ay gumaling. Sapagkat sadya nga pong napakahiwaga ng Diyos, napakahiwaga ng Kanyang gawa, napakabuti ng Kanyang gawa. At kung mararamdaman lamang ng lahat ng tao ang Kanyang kahiwagaan at kadakilaan, masasabi mong siya'y buhay na buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Dakila nga po ba ang Diyos? Kaya, huwag niyong sayangin ang mga araw niyo na kayo ay nabubuhay sa lungkot, nabubuhay sa gulong isip,
nabubuhay sa takot, nabubuhay sa pag-aalala, nabubuhay sa maraming iniisip, nabubuhay sa mga galit, puot, inggit, pagseselos. Sayang ang bawat araw. Sayang ang buhay. Sabi ko nga po, nang nababalitaan kong may namatay dito, Diyos ko, malakas yun ah. Nakita ko pa kako yun, dumaan ng isang araw na ako'y nasa dambana eh. Tapos ngayon, uuwi ako, nailibing na. Sabi ko, Diyos ko at Ama ko, talaga pala, ang buhay ng tao'y hindi mo matatasahan. Hindi nyo po maidalagay sa sasabihin nyong, malakas pa ako, hindi pa ako mamamatay. At yung isa na naman nang maibalita sa akin eh, sabi ko, Panginoon, kawawa naman po siya. Namatay siyang hindi nakaranas ng sarap ng buhay. Kalooban niyo po ba ito? Anak, di ko kalooban yan, sabi niya. Kahit isinilang kang mahirap, kung nakilala mo ako at kayo nagsikap, nagpakabuti, maiaangat, mababago ang takbo ng buhay mo, naniniwala po ba kayo doon? Totoong-totoo po yan. Sapagkat, ng unang panahon, wala pong mayaman na tao. Lahat ay nagsimula lamang sa pagsisimulang magtatanim, nag-aalaga ng mga hayop. Ano ba sabi ng Panginoon, ng Ama kay Adan? Humayo kayo, Eka, at magbungkal ng lupa, at bawat pumatak sa inyong pawis na nagmumula sa inyong katawan, tanda ng inyong kapagalan. Yan po ang pasimula ng buhay dito sa lupa. At ng panahon ni Noe, nagtanim siya ng halaman. At siya nga po ang nagtanim ng kauna-unahan na ubas. Hanggang sa lumago ng lumago ang teknolohiya. Naging high-tech na po ngayon ang lahat. Na kung babasihan mo ang buhay ng tao, hindi mo mapagbabasihan. Ngunit, ito po ba ay nababatid ng tao at napapasalamatan ng Diyos kung papaano binigyan ng talino na makapaghanap buhay na gawin ito, gawin yun, di kain yun, magawa yung ganyan, magawa yung ganon? Pinauna po ng Panginoon, ng ating Ama, ng Diyos ng katotohanan ng mga nilikha niya para gamitin ng tao. Subalit, nagkamali. Maraming nagkamali. Sa bagay sa salapi, nagpapagamit ang tao. Hindi silang gumagamit sa bagay at salapi. Marami pong taong gayon na nagpapagamit sa bagay at nagpapagamit sa salapi na dinidyos nilang rebultong sinasabi ay mga rebulto. Hindi. Ang sabi nga ng Ama, pahalagahan mo ang buhay mo. Pag mo sayangin bawat araw, kung ano meron ka pasalamatan at makontento, at kung binibigyan ka pa'y magpuri kang patuloy, ngunit huwag mong gugugulin ang sarili mo, ang oras mo at isip mo sa pag-iisip ng kung ano-ano. Sayang ang buhay. Lagi nyo pong tatandaan, hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay. Huwag nyo sayangin ang isip ninyo, ang inyong kalooban, sa paghihinanakit, pagdaramdam, pagkasama ng loob, at maraming hinahanap-hinahabol. Ngunit hindi kayo makahabol, hindi kayo makatanggap. At paano nyo nga po ba kinikilala ang Panginoon kapag nakita nyo yung kapwa ninyo? Makasalanan yan. Hinatulan mo na agad, ikaw ba'y walang kasalanan? May mga tao namang binibigyan mong pagkakataon para makapagbagong buhay. Ngunit, hindi pa rin makita ito at ayaw pa rin tumalilis sa dating gawi. Hindi na kasalanan ng mga nagsisikap na iangat, hanguin ang kapwa nilang gayon. Kaya kung magagawa ninyo na kayo ang magbigay paraan sa kapwa ninyo, tulad ng Panginoon, siyang nagbigay paraan para magbago, makihalubilo siya sa mga makasalanan. Ngunit ang tao, kapag alam niyang makasalanan, ayaw niyang kasama. Hinahatulan niya, hinuhusgahan niya.
Paano mo maaakay ang kapwa mo sa kanyang kabalian kung ayaw mo siyang bigyang pagkakataon? Paano mo siya mapagsisisi sa kanyang mga kasalanan kung ayaw mo siyang bigyang pagkakataon para siya magbagong buhay? At kung binibigyan mo naman ng pagkakataon at hindi pa rin sila nagbabago, wala na sa iyong kasalanan. Ang mahalaga, naging daan ka ng kapwa mo at kung hindi makita ang kaparaanang binigay sa iyo ng Diyos para makilala niya ang Diyos na pinakikilala mo at di siya nagbago, wala na sa iyong kaparusahan. Nasa taong ayaw, magbagong buhay. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya magalak kayo at magpuri sama kayong mga magbibigay at nagbibigay kaparaanan para makapag-akay sa inyong kapwa, para makapagbuhay ang inyong kapwa, para makapagsisi ang inyong kapwa, at matulad sa inyong mga nakagising na, namulat na sa katotohanan. Bakit? Magpakatotoo sa Diyos. Huwag kumabakin ng sino man, huwag humamak sa kapwa-tao, kundi kung magagawa mo, ang kapwa mong batid mong nalulugmok sa pagkakamali at pagkakasala, ay akayin mo sa matuwid na daan kay Kristo. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Maligaya po ba ang buhay? Purihin, purihin, purihin ang Ama sa pagtitiwala nyo sa mga alagad na iniwanan, sa pagtanggap nyo sa kanila, sapagkat kung sila'y tinanggap nyo, pinagtiwalaan nyo, hindi sila ang pinagtiwalaan nyo, kundi ang Diyos Espiritu na suma sa kanila. Maniwala man at hindi, ang tao, ikaw ba, isang hunghang ka ba, natatanggapin mo ang ganito na pinili mo lang ang sarili mo? Tutupad ka ba at gaganap sa ganitong kaibang paglilingkod at gawa sa lupa para lamang magpasikat ka sa sarili mo, para lamang makilala ang pangalan mo, at para lamang magmagaling ka sa kapwa mo? Hindi. Sapagkat sino man ang kagustuhan mo, ano man ang kalooban mong mapasikat mo ang sarili mo, maipagmagaling mo ang sarili mo, kapag pinahiya ka ng Diyos mo, kawawa ka lamang sa mundo. Buhay ba ang Ama? Ano pa, kung may bahaging kaloob sa iyo, sarili mo nakakaalam kung ano yon. At nakikilala ng kapwa mo, nadarama ng kapwa mo, nakakakilala at nakakadama, hindi dahil ikaw ang pakilala sa sarili mo, kundi pinakilala ka ng Diyos na nagkaloob sa iyo. Sapagkat pinakaayaw ng Diyos, mayabang at palalong tao. Ito ang ayaw na ayaw niya. Mayabang na tao at palalong tao. At dito nagsisimula ang pagkakamali sa palalo at mayabang na tao. Pagkat kung itinaas mo ang sarili mo at nababa ka naman ng Ama, mas nakakahiya. Kaya ang sarili mo ibaba mo at bayaan mo ang Ama ang magtaas sa iyo. Sapagkat naaayon sa kanyang kalooban, tupdin mo at gawin ang marapat. At maaayon din sa kanyang kagustuhan ang magpagalak ka sa iyong kapwa. Ngunit hindi naaayon sa kanya kailanman ang alipustahin mo at hamakin ng sinuman. At lalo tigit ang iyong paratangan ang sinumang kanyang anak. Sapagkat walang karapatan ng sinuman para humatol kahit kanino, kundi ang Ama ang kahatulan sa lahat ng dako. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. At sa pagdako nyo sa dakong ito, nawa, hindi lamang ang pagnanasa ninyong gumaling ang katawan ng maramdaman ninyo at kamtin, kundi magnasa rin kayong mapagaling ang inyong kaluluwa. Sapagkat itong pinakamahalaga at mapalad ng mga nagpapahalaga sa kaluluwa nila. Matatawag silang matatalinong tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga wika nga niya, ako'y paparoon
kayo'y paparito pa lamang. Ibig sabihin na salubong ko na kayo, ngunit di nyo ako nakita. Sapagkat kahit saan ako'y hindi maliban, makikilala ako ng naghahanap ng totoo. Buhay bang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Ano ba ang sakit mo? Pisikal na katawan mo lang ang mayroon niyan. Huwag lamang ang kaluluwa mo ang maraming sakit. Maaari ka pang sumaya at lumigaya. Kung may sakit na ang katawan mo, may sakit pa rin ang kaluluwa mo, liligaya ka kaya. Kaya dapat mapasaya mo ang kaluluwa mo at mapapagaling din ang karamdaman na pisikal mo. Tandaan ninyo, sabi nga ni Pablo, kung mahina man ang katawan ko, ngunit ang espiritu ko'y malakas, malakas na rin ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pugayin niyo ang Ama, purihin niyo siya. Kung sa oras na ito, makikilala niyo ang pagkilos niya. Hindi niyo siya makikita, ngunit ang espiritu niya ay buhay sa bawat isa. Naway maramdaman ko at makilalang lubos siya. Pagharian kayo. Pasensya na po, wala akong pasalubong sa inyo. Ang pasalubong ko po ay salita ng Diyos. Uhaw na uhaw ang aking espiritu sa salita ng Diyos. Totoo po yan. Sapagkat ako po'y nakiusap sa mga kasama ko na pwede po ba hindi na ako magmisahe kasi sabi naman ng Panginoon may dako ng pagluluwal eh. Kasi po ito'y dako ng pamamasyal nila, hindi po dako ng pakikinig. Mababaliwala po, mabubusabos lamang po't mababasura ang salitang banal. Tama po ba? Ang sabi ng Panginoon sa banal na aklat, huwag mo ikang ibigay sa mga baboy ang pagkain ng ba. Kaya magalak kayo kung nalalasap ninyo ang pagkain pang-espiritual. Pagkain pang-espiritu, pagkain kaluluwa at katawan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat Panginoon, kung talagang masaya ganon, hindi, pagod. Masarap dito. Totoo po yun. Ewan ko po sa kanila, basta ako masaya ako dito. Isang araw pa lang gusto ko nang umuwi. Totoo po yun. Kung pwede ko lang liparin. Napanaginip ko tuloy. Meron daw, parang lalaking Sabi ko, Panginoon, ano po ba ibig sabihin noon? Ba't inangat mo ako, inakyat mo ako? Sabi ko, ano ko hindi niya ako mahabol. Sabi ko, ay Diyos ko, ganun pala yun. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Ano po, Ako gusto ko pa rin sa Pilipinas. Ewan ko lang sa inyo. Ikaw anak, sa mo gusto. Doon ang trabaho mo, kaya siguro kung doon ako magtatrabaho, Pero hindi yata. Dito na lang ako makikipaglaban. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, meron po kasing nagkwento Ngayon ko po napatotohanan hindi pala totoo. Sabi niya, ay salamat Eka, nakarating na ako sa bansang, hindi ko na po sasabihin kung saan ako nakarating.
Basta 6 na bansa po yun. Eh sabi niya, pwede na eka akong mamatay, nakarating na eka ako sa bansang, baka mahulaan nila kung sino yung nagsabi na yun, baka may kakilala yun, ayoko magsalita. Ha? Ganun ba? Yun lang ba kahalaga yung buhay niya? Nakarating lang doon? Sana katulad nung nakakita sa Panginoon, sabi ng propeta, yung pong nang sinilang ang Kristo, hindi niya binabalik sa akin kung anong pangalan nun eh. Ay, salamat. Sabi niya, pwede na pong ako'y mamatay, mabawian ng buhay ngayon. Nakita ko ng tagapagligtas ko. Sana ganun, ano? Eh, hindi. Nakarating daw ng bansang yun eh. Hindi na siyang mamatay. Eh, paano kung hindi paligtas ang kaluluwa niya? Eh, pero po, yung propeta na yon, nasabi niya, pwede na akong mamatay sapagkat nakita ko na ang tagapagligtas ng Israel. Sa Biblia po yon. Basahin po ninyo sa Lucas. Ano po? Kaya sabi ko, ay, nakita niya na kaya tagapagligtas niya at gusto niya nang mamatay? Naramdaman niya na kaya ang tagapagligtas niya at tinanggap niya na kaya? Huwag niyo po sasabihin yon. Baka bukan kayo. Ganun ba? O sige nga, bawian na kita ng buhay ngayon. Pero, ang alam ko, nagpapagamot yun. Gusto na palang mamatay, ba't nagpapagamot pa? Narinig ko lang eh. Pero hindi ako nag-cheat. Kasi po narinig ko talaga yung 2 tenga. Eh, hindi naman po nila alam na ako yung kasi hindi ko naman din sinasadya. Nagkutuan sila eh. Ako po yung naparaan. Naparaan lang. Ay, nakarating na eka, Diyos ko. Kakaganda pala eka doon. Ay, pwede na eka ako mamatay. Nakarating na eka ako doon sa bansa. Ay, ba't kaya nagpapagamot pa ka? Ako gusto na palang mamatay. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Oo, damdaming tao. Pag nakarating ka sa tuwan-tuwa, tuwan-tuwa? Hindi pala. Siguro po kung ako rin sa dating buhay ko, tuwan-tuwa. Pero hindi pala. Masarap dito. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, naway patuloy niyong maramdaman ang pag-ibig niya. At ang tamis ng buhay ay inyong malasap. Galing sa Diyos, hindi galing sa pagpalain kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang nangyayari sa inyo, aking mga minamahal.
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may press from ano yan, Amerika. Pasalubong yan ni Julian. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya. Manalig ka na bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya. Manalig ka na bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ay, pasensya na po. May mangyayari namang maganda sa inyo kung paraya kayo. Buhay po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Oo nga naman. Kung hindi mo pa kilala ang Panginoong lubos sa buhay mo, marami kang gustong marating, gustong makuha, gustong makain, gustong magawa. Subalit, kung nadarama nyo na sa puso nyo ang magbibigay ng lahat ng gusto nyo, ipababahala nyo sa Kanya, ipagkakatiwala nyo sa Kanya, ipagkakaloob nyo sa Kanya, ipapanalig nyo sa Kanya, at ipapatupad niya sa katapatan naman ninyo sa Kanya. Ang lahat ng ito ay di maunawaan ng lahat-lahat ng tao. Subalit ito'y maunawaan ng tunay na kumikilala, tumatanggap at naghahanap upang masumpungan ang tinatawag na Panginoon ko at Diyos ko. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ang bawat araw ay kay bilis kapag narito ka, no? Subalit, mabagal para sa naiinip. Ano po? Ganun lang ang buhay. Pag naiinip ka, hindi ka balisa. Wala lang. Bilis naman ang oras kamo. Ay kay bilis naman ng oras. Subalit pag nainip ka, katagal naman eka. Napakatagal naman eka. Para bagang sinasabi mong, katagal naman bago maibigay sa'yo. Katagal naman bago mo makuha. Katagal naman bago mangyari. Kinaiinipan ng tao yung hinihintay, yung gustong makuha, gustong marating, gustong makamtan sa buhay. Ngunit at bakit hindi kainipan ang babagong ganap? May bang Ama? Nawa, kung papaano naiinip ang tao sa gusto niyang mangyari sa buhay niya, mainip din siya sa sarili niya. Bakit kaya? Bakit kaya hindi ko malubos mabago ang sarili ko? Tanungin mo kung bakit, may kulang pa.
Kapag ito ang nagpuno sa iyo, kapag ito ang nakastan mo, bawat isa mo walang kuko sa iyo. Sapagkat alam mo, ang lahat ay mapupunuan ng tinanggap mong Diyos ng buhay mo, na kinilala mo at natanggap ng sarili. Pagharian kayong lubos sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong may galak sa puso nyo at matigib kayo ng tunay na ligaya na sa puso madarama at di sa bibig lumuluwal. Halina kayo, mga minamahal ko.